Last year, I bought this camera. This is FX30. Pero hindi pa rin ako makagawa ng consistent na video. Tinatanong ko yung sarili ko, like, ang dami kong equipment, pero hindi ako makagawa ng consistent content. Like right now, I'm using my Pocket Osmo 3, my favorite camera. And then, I also bought a new iPhone again, for creating a content. So sabi ko sa sarili ko, sige, gagawa ako, i-challenge ko yung sarili ko na gumawa ng content, consistent na content, using only one camera. And yung napili ko this time is yung Pocket Osmo 3. I'm gonna use this camera for the next 30 days to create a content. At syempre, itong introduction na to may kinalaman pa rin naman to sa content natin for today, which is about decluttering. Yung pagde-declutter naman kasi, hindi naman yan laging about like minimalism. No, nagde-declutter kayo dahil gusto nyo maging minimalist. So, napakaraming benefit ng pagde-declutter. Unang-una, yung pag-organize ng mga gamit. Kung mas konti yung gamit ninyo, mas madaling mag-organize. Yung pagiging malinis sa kwarto. Alam nyo kasi, basically, if masyadong cluttered yung environment ninyo, mas nakakadagdag yun sa anxiety, sa stress levels. So, one way para mas madaling maglinis is to declutter your shit. So gusto kong i-share sa inyo yung tatlong steps na pina-follow ko para mag-declutter. Itong tatlong steps na to will prevent you from making like a mistake or yung pag-remove ng bagay na kailangan nyo pala. May tatlong concept ako dito. The first one is duplicate. The way kung paano ko dinidescribe yung duplicate, ito yung mga bagay na binibili natin na para-parehas lang naman yung purpose. Like damit, sapatos, bags, relos, whatever. The best example for this sapatos, right? Like running shoes. If you have an active life, sure, bumibili ka ng running shoes. Isang running shoes, that's fine. Kailangan mo naman talaga yun eh. Dalawang running shoes, that's acceptable yun. Kasi, syempre, pagka nalabahan or nakatapa kayo ng edges, kailangan nyo ng extra para magamit. Pero tatlo, medyo questionable na yan. And then, pagdating mo ng apat, pumapasok ka na sa obsession level. Hindi mo kailangan ng ganong karami. Kung gusto mo makuha yung value nung binili mo, yung your money's worth, gamitin mo yun hanggang sa masira and then saka mo siya i-replace. So ganon, tingnan ninyo kung ano yung mga gamit ninyo na pumapasok sa duplicate concept. And if you can dispose it, if you can sell it. I have a lot of equipments, like devices, para sa pag-work from home. Ang main na ginagamit ko right now is yung MacBook Mini M2. Kaya lang may company sent this last year. This is MacBook Air M4. Hindi ko naman to pwedeng i-dispose kasi company laptop to. So ang nangyayari, hindi ko to nagagamit simula na nakuha ko siya last year. So para mapakinabangan ko yung binigay na company laptop, I'm thinking of selling it. Okay, so next concept, not using it. It's a very simple concept. Yung mga bagay na hindi nyo ginagamit, ganun lang yun. Hanapin ninyo sa mga aparador o kung saan nyo man siya tinatago, storage, o sarili nyong kwarto mag-ikot kayo. Hanapin ninyo yung mga bagay na hindi nyo na talaga ginagamit. Ako, ang ginawa ko doon initially, ilagay ko sa parang box yung mga gamit na hindi ko na ginagamit. Pro tip, pag hindi nyo na siya ginamit for 6 months, like hindi nyo siya naalala for 6 months, ibig sabihin hindi nyo na siya gagamitin. And nitong nakaraan nga, nung nag-declutter ako, may nakita ko yung box na pinagtaguan ko. Isipin niyo natago ko siya for 5 long years. 5 years ko na siyang hindi ginamit, so for sure hindi ko na siya gagamitin. So pinamigay ko na rin siya. Tapos may isa akong hindi ginagamit na item, actually binenta ko na siya sa Carousel. Initially bought this camera, naghahanap ako ng parang prime lens, yung mababa yung f-stop, and then bumili ako ng Viltrox. Kaya lang, may dalawang lens na ako na Sigma na it can cover yung focal length. Hindi ko na siya nagamit for 1 whole year. Kumbaga, naalala ko lang siya nitong nakaraan. So, nung naalala ko, binenta ko siya kaagad. Last concept, no value. Sa part na no value kasi guys, ay may psychology naman dito na tayong mga tao, for some weird or strange reason, nakaka-develop tayo ng affection, ng emotion sa mga bagay-bagay. So, nag-associate tayo ng emotions towards it. So, bigay ni ganito, bigay ni ganyan. Ang problema, pagka sumobra kasi yun, pumapasok na yun sa level ng hoarding. So, nag-hoard na. Kaya may mga tita ka, nanay, lola, na yung mga lumang aparador hindi nila matapon. Pagka lumala kasi yun at may kilala kayo na may mga extreme level of hoarding, mahirap na silang tulungan. Huwag na tayong umabot sa ganung part. Okay? Another pro tip. Kung mahalaga sa iyo yung item, let's say, yung nabigay sa inyo ay importanteng tao, take a photo of it, ilagay mo sa drive,
and then dispose it. Huwag niyong hayaan ng kumalat ng kumalat. Yung mga gamit na binigay sa inyo tapos hindi niyo naman sinusuot, maybe mas magandang ipamigay niyo na lang din sa iba yung talagang makikinabang. Ako gano'n kasi ako. Kaya nga ako sinasabi ko sa mga may kakilala din sa akin na weird din naman sila na kung magbibigay kayo ng gamit, mas magandang tanongin niyo na lang muna ako before kayong magbigay ng gamit. Kasi kung hindi ko yan trip, hindi ko talaga yan gagamitin. Hindi ko siya like i-force na gamitin dahil bigay lang na ganito. Kaya hindi ako mahilig sa mga surprises thing. Ayoko nang dumami na dumami yung gamit ko sa bahay. Tapos i-stock ko lang dahil hindi ko na ginagamit. So yan, medyo extreme, medyo kailangan ng matinding decision sa part na to. But it's up to you. One last thing na gusto kong iwan sa inyo. Yung gamit ay tools. Hindi dapat natin ina-associate yung personality natin sa mga gamit. You're not your shoes, you're not your car, you're not your house. You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. Tools lang yan para matulungan yung buhay natin. Hindi siya way para mapakita sa ibang tao na well-off ka or mapera ka. Hindi siya way para mapagyabang na you can afford this. Ang gamit ay tools. Yun lang yung video ko for today. Medyo mabilisan, naninibago pa. Pero abangan nyo yung mga susunod ko na upload. Live life with attention. Thank you for watching. Have a great day.